Ayan, what is up Kabaytaans? It's your Kabaytaan Clarence Bacarer again. So nandito tayo sa pangpitong content creator dito sa The MCC Loop Challenge. Andito tayo sa Barangay Laon at kasama natin ngayon si Ate Eloisa. Ayan, Ate Eloisa, Hi, Kuya. thank you po. Ayan, first time lang rin po namin nag-meet. Actually, lahat naman ng pupuntahan ko. Sa interview na to, mas makikilala natin kung sino siya, yung kwento niya. Umpisahan po natin. Sa Facebook po, ano po yung pangalan? Yung real name ko po dun is Eloisa Mercene, pero pinalitan ko po naman sa Lapos. Yung totoong pangalan niyo po sa totoong buhay? Ano po, Maria Eloisa Mercene po. Binibining maliit ng Marinduque. Ano po pala yung mga content mo? Nung unang nagsisimula pa lamang po ako, talaga ang ginagawa ko lang po is yung nagbibideo ako ng mga nature, tapos nagpa-flash yung mga words na sinasabi ko lang about sa mga real talk sa buhay. Tapos yun po, parang tapos hanggang sa sumunod-sunod na mga hugot-hugot na real talk sa buhay na lumalabas na yung mga pagmumukha and sinama ko na rin kung sino talaga ako, kung anong ginagawa ko sa pang-araw-araw and kung ano ako bilang isang anak. Gaano katagal ka na po bang nag-vlog? Bali, wala pa po akong 1 year. Nag-start lang po ako mag-end ng December. Kasi po yung talagang pagpasok ko sa social media, hindi ko po yung plano or gusto ko talagang maging vlogger. Ginawa ko lang po kasi yun sa panahon ngayon kapag wala kang ganong nakakausap. Parang pangtanggal ng stress. Parang ganyan, hobbies ko na lang ho talaga siya. Tapos ko nang gawain, mag-e-edit lang ako, magagawa ko ng mga videos, tapos ipopost ko, baka may maka-relate sa akin. And then, yun, parang way ko na rin po para kapag may mga tao may problema, way na rin yun para maging positive sa kanila. Sino pala yung nag-add po sa'yo sa MCC? Nag-comment ako sa isang vlogger, si Kuya Kaamos. Ayan, shout out Kuya Amos. Si Kuya Kaamos. Nag-comment ako sa kanya and then hindi ko na-expect na sa pag-comment ko na yun, nag-message siya sa akin. Tapos kinamusta niya ako, kamusta ako. Naging ka-close ko si Kuya through chat. Never ko pa po siyang na-meet personal. Hanggang ngayon po? Pero na-meet ko po siya nung talagang hinanap ko talaga yung pwesto niya sa buwak. Tapos po sabi niya sa akin, mag-vlog daw po ako. Gamitin ko raw po yung mga kwento ng live ko. Tapos yun na rin daw po ang gawin kong ipang vlog. Sabi ko, kuya baka naman walang manood sa akin. Kasi di naman ako kilala, saka di ako marunong kung paano. Tapos sabi niya sa akin, iga-guide kita. And then dun po, nangyari yun. Tapos bago po ako makapasok sa MCC, meron pa po akong kakilala na nagsisimula pa rin din mag-vlog. So pinush ko siya, sabi ko sa kanya. Si Seven Moon po yun. Siya po yung unang nakapasok sa MCC. Tapos, pinilit niya ako na sabi niya, Neng, sama ka na para magkakasama tayo. Napag-isipan ko po na sumama na rin and then, pinagpatuloy ko na rin po yung pagko-content. Kasi sabi ko, wala namang mawawala. Wala namang mawawala. Kung susubuhan ko. Tapos, way na rin to para ma-push ko yung sarili ko kung sino nga ba talaga ako. Sino po yung pinaka-idol mo sa pag-vlog? Sa pag-vlog po, sa local, lalo dito sa atin sa pinakang idol ko po talaga ay si Miss Daloy. Ayun, shout out po, Miss sobrang, Daloy. Sobrang idol na idol ko po siya, lalo sa lahat ng mga ginagawa niya dun sa life niya, yung simpleng, yung babae na nagbubuhat ng mga yung mga pinaglukaran, mga ganyan. Yes ho. Sabi ko nga, sana ma-meet ko siya personal. Hindi po nakakasama sa mga event. Pag sa international po, ang kauna-unahan ko po ay si Marcelo, yung mga real talk sa buhay. International tuloy yung sa Sa mga sikat na local, ibig sabihin taga Marinduque. Tapos yung taga-ibang mga taga-ibang lugar ho talaga si yung Marcelo. Si Marcelo po. Pero bukod sa pagko-content, ano yung totoong pinagkakaabalahan nyo po sa araw-araw? Ano po yung itsura ng buong araw ninyo? Umpisahan po natin sa paggising sa umaga. Pagkagising ko sa umaga, sa shampoo namin magkakapatid, ako na lamang po yung natitirang wala akong asawa at bunso ako. Umalis po ako sa work para po mag-focus sa kanila. Kaya pagkagising pa lang sa umaga, yung gawain ko is tutukan yung parents ko, na test ko po kung ano yung sugar ng tatay ko. Ikaw po yung kasama yes nila. Po, pinapainom yung mga gamot na kailangan, magluluto, mag-iintindi ng mga hayop. Tapos, syempre, gawain pang bahay na po all around. Tapos, pag wala akong kahoy, mangangahoy ho ako diyan. Ikaw rin po tapos ako rin po mangunguha ng kahoy, ako rin ho sisibak, ako rin ho ang magluluto. Minsan po walang tulo. Dahil yun nga po pinakita ko kanina sa iyo is yung gripo na kailangan mo pang ibaba para ako rin ho mag-iigib. Ganyan ho. Tapos, pag wala ulam, syempre, pag minsan kailangan di laging gulay at syempre, sabi nga ng bata na napanood ko, ay baka hindi na ho kita mamatayin yan. Sa sobrang haba na ng buhay. Tapos po, like po yung talukan ngayon, panahon ngayon, tutulong ho ako sa tatay ko para mag-ayos ng sa bukid ko, ano yung mga paggawa ng kama, magtatanim. Tapos minsan naman po, pag wala akong bigas, syempre, magbibilad ho ako ng palay. Eh dahil wala akong lalaki,
ako ho ang Ikaw magbubuhat ikaw pa rin ng ang palay. magbubuhat ng pagkalaking sako Yes, na yun. Tapos ibibilat Yun mo. po, salamat naman po ako at naawa sa akin yung magulang ko na nagbubuhat ako ng mga mabibigat. Kaya nagawa ng stroller. Kaya di na po ako ganong nagbubuhat. Bukod po sa palay, may iba pa po kayong mga tanim. Mga gulay naman po para meron ka ng kakainin kanin at may bigas ka na. Di mo na problema. Siyempre, problemahin natin yung ulam. Dahil mahilig ko kami magtanim, nagtanim mo kami ng gulay para hindi na namin bibilihin. Kumbaga halos lahat po ng Halos pangangailangan lahat po. nyo, nasa paligid nyo lang. After lunch po, anong routine nyo na po yan? Pagkakain, magpapakain ng mga hayop, maghuhugas ng mga ganun, pinagkainan. Aakyat ko sa taas, magtitiklop naman ho ako ng mga Talagang mga nilaban gawaing kong bahay damit. po. Opo, Ano? kahit sa gabi, pagka halimbawa po, nag-edit po ako ng para sa... Sa gabi ka po nakapag-edit Opo, ng mga sa gabi ho, content. nag-edit po ako ng mga content ko kasi gagawin ko, magbibideo po ako ngayong oras na to. Tapos, syempre, iiwan ko muna ang cellphone pang gawaing bahay naman. Kasi behind the scene, akala ng mga tao na nakapokus lang tayo sa lahat ng mga ginagawa natin Oo. pagbibideo. Wala daw nga Oo. napapala sa buhay, wala na raw oras sa mga pinagagawa. Hindi alam nila na yun yung time na nag-video ka lang, isang oras lang na yun. Oo. Tapos, Tapos yun na yung makita bibitawan mo nila. na yung cellphone mo, gagawa ka na ng mga lahat na kailangan mo nang tapusin. Kaya minsan sa gabi habang nag-edit, tinitiklop pa rin ako. Nasanay naman po ako na gawain pang lalaki, gawain pang babae. Kailangan ko ho gawin kasi ako lang yung natitira sa bahay. Yung sa araw-araw, Yes, na daily routine Mhm. kung tawagin. Ano pa po yung ibang hobbies nyo? Mahilig ho akong gumawa ng tula, mag-compose ng mga kanta. Mahilig din po ako sa nag-PPM po ako kapag may nakita po ako na may mga problema or sila po yung nag-PPM sa akin. Nag-a-advise ng free. Hobbies ko rin po ang magluto. Habang nagluluto, syempre pag may natutunan po ako niluluto ko, niisip ko, tinda ko kaya to? Yan ko po. Yun po yung pinakang hobbies ko lang talaga. Ang Tapos pagluto. yun, nabanggit mo po kanina, no, nagkikwentuhan tayo. May mga racket ka ba po? Tsaka Opo, mga sideline? nagraraket po talaga. Ano-ano po yun? Nagtitinda po ako ng mga kakanin, Graham balls, tapos pag may nag-PM sa akin, nag-order po, yun po, pag may mga occasion, nag-PM po sa akin, tapos ina-deliver ko po siya. Ako na malengke, akong gagawa, ako pa po magdi-deliver. So yun po. Tapos minsan pinapadala ko po sa mga pamangkin kong mga estudyante. Pinapatinda sa Tapos school. pinapatinda sa school. Kung ilan yung mabenta nila, hati ho kami sa benta para may pambaon sila. Bukod pa po dun sa Grahams, mga ganun, kumukuha ako ng mga products sa ipag ko po ng mga sabon, pabango. Nagpa-order Tapos ka rin po. nagpapa-order po ako through online. Tapos pag may nag-PM po sa akin, i-deliver ko rin po yun. Tapos ibibigay ko kay ate po yung capital na nakuha ko sa kanya. Tapos, Para po yung tubo sa akin din po pupunta. Pagka halimbawa may mga gulayan po kami, ganun din po ang ginagawa ko. Binibenta ko rin po siya. Basta po mapapagkakitaan. basta marangal, moral, Yes, so, yun ethical, ho. at wala ka namang inaagrabyadong tao. Opo. Tapos, Buo po yan. ang last po na tinigil kong is yung mag-home service ng massage. Kasi po, nagte-therapy ka po? nag-home service po ako. Kasi, first time kong maghawak ng client na lalaki, nakakatakot to. Kaya, tumigil na ho ako mag-service. At lalo't, meron po akong dalawang inaalagaan. Kaya sabi ko yung Tsaka oras ko, nakakapagod po yun. nakakapagod na. Parang Sa'yo ho, pumapasok yung... nabanggit mo po kanina, graduate ka po ng college. Opo, Ano po yung graduate course mo? Bali po, ang course ko po is social work, Bachelor in Science in Social Work. Saan ka po nag-aral? Sa Marso po. Tapos nakapag-work ka rin po Yes sa po. dito po sa Marinduque, Apo. tsaka sa kabila. Tapos yun nga, umuwi ka po lang dahil kila... Sa magulang ko. Tapos yun nga, nabanggit mo rin po kanina, ayun para malaman din po ng mga kakapanood dito. Pangatlong buhay mo na po to. Nabagsakan ho ako ng sambuhig na niyog sa ulo. Grabe, imagine niyo po yun. Nung kinuwento sa akin kanina ni Ate Eloisa, yun nga ang isang buo, mabagsakan ka sa ulo. Napakasakit na nun. Baka ka magka-amnesia kapag Yun kalagpakan ka nun. Eh, ang taas-taas nun. Ang Tapos taas, yung impact. Kasi ho yung tatay ko, sinusundo ko siya, nasa tubigan po kasi siya. Hindi ko naman po na-expect na yung Saktong daan mo po. dadaanan ko ho talaga. Pagdaan Galing naman ko, ang timing nun. bagsak ho talaga. Tapos po Ikaw, pagkabagsak pa sa akin, ang nangyari ay, ako na ho yung bumangon at humingi ng tubig sa tindahan. Nawalan po ako ng Pero konting saglit lang. malay, pero saglit lang kasi, Tapos pagising mo, hingi ka opo, tubig. kasi ang una kong nasabi pa po ng pagbangon ko, thank you Lord. Hinintay na ho namin yung result. Walang damage. Walang normal. Yes, so sabi po nung doktor na nag-check po sa akin, sabi niya, talaga matigas pala ang ulo. Ngayon mo mapapatunayan na matigas ang ulo mo. Matigas ang ulo. Opo. Kaya sabi ko napatunayan ko na, matigas pala talaga yung ulo ni Binibini Kiloisa. Grabe yun.
10 Yes buo. po. Yun Si po Lord yung... ang may gawa nun. Yes. Tapos yung sa pangalawa naman, yung nabanggit mo po na yung sa college days mo po. Apo, sa college days ko po yun. Yun yung time na bago pa po ako makagraduate ng social work, meron po akong unang course, SEI po sa Santa Cruz. Ang course ko po nun dati ay education. Nag-working student po ako. Tapos yung boarding house po, mahal syempre. Meron po nakakilala sa akin na pwede na daw po ako dun tumira sa church na yun. So nangyari, ilan po kaming mga kabataan na ampo ng church na yun. Ang dami ho namin ginagawa. Sumasama ako sa mga ministry nila na almost hanggang 10, 12 na kami umuwi ng gabi. Parang nagmi-mission po Yes po. Tapos po, officer pa po ako ng ROTC. Kinakain lang namin 3 pirasong putlong pinaghahatian namin ng siyam kami doon sa church. Tapos po nung mga day na yun, syempre, ang training namin, pasok ko, alas 4 pa lang, nandun na ho kami sa ano namin. Dahil ho kulang ho ako sa mga kain. Dahil, syempre, as you bilang ikaw yung ate, kakain yung mga bunso mo na walang baon, pipilitin mo na lang na para sa kanila na lang yun. So, yung nangyari po doon, nahimatay ho ako. Tapos, mga higit 1 buwan pa po ako nilalagnat. Ilang banig na ho yung pinapainom sa akin ng nanay, nililiguan na ho ako ng yelo. Doon ho ako nakaranas ng yung may tinig na may nagsasalita ho sa akin and napa-flashback ho sa akin na umiiyak ho yung nanay ko na tinatawag yung Parang pangalan nakita ko. mo po, parang pinasilip sa Yes, so pinasili po talaga ko anong mangyayari. And then sabi ho sa akin, hindi ko pa oras. And then nung nagising ho ako noon, hindi ko po akalain na mauubos ko po yung tubig ng 1 puno sa 1 pitsil. Sabi ko, Lord, magsaserve ako sa'yo. Kaya po nag-start po ako na yung nagbibigay ka ng mga nagbibigay po advice. ng mga advice. Tapos yung mga Ito ano yung pala nangyayari kwento. sa akin is, sinashare ko ho sa kanila. Kaya sabi ko, magiging way din naman, gagamitin ko yung sarili ko para maging din po, positive sa mga ibang kabataan. So yun. Ayun. Yeah, thank you ako sa Lord. Grabe. Second third life. Second yung yung- sa college. Aha. Third yung sa nalaglagan ka po Yes ng isang po. buwi. Grabe po, no? Talagang Huling- totoo yung may himala. Yes, so, Basta si Lord, yeah, pag yung nagtitiwala sa Panginoon. pinaniniwalaan natin na tagapagligtas. Sa banggit mo po pala, yun, may isa pa kasi kaming kasama sa MCC na mercenary ni apelyido, si Kuya Enrico, kapatid Yes, kapatid niyo ko po po pala. yun. Ayan. Siyempre, baka may mga gusto ka pong sabihin sa mga followers mo po. Ilang followers ka na po ba sa Facebook? Bali, nasa 6K na po yung 6K followers. na po. Nag-start lang po ako, 1.5. Baka may gusto ka pong sabihin sa mga sa 6K na yon na Ayan. naka-follow po sa'yo. Shoutout sa 6K na followers na nag-stay pa rin kahit madalang ako mag-post. Thank you sa support. Yun, hayaan nyo, malay nyo. Sumikat tayo, char. Pero thank you sa mga support nyo. Huwag naman sana kayo magsawa. And then, matuto rin ako sa inyo, matuto rin kayo sa akin. Ayan. Thank you! Ayan, last na lang po, parang open mic na siya. Lahat po ng gusto mo sabihin, batiin. Bahala ka na po. Sa'yo na po yung floor. Shoutout! Shoutout sa mga kapatid ko. Ayan. Thank you Yan. sa mga supports nyo kahit na kahit na pasaway ako. And hindi ko na feel na sabi nga pag daw isa kang vlogger, yung mga tao nasa paligid mo, yun yung mga Unang hindi negative. sasama sa'yo. Tapos yun, shoutout kay Kuya Kaamos. Thank you sa pag-push mo sa akin na pag-content. And malaking bagay yun para maiboost ko yung sarili ko. And then, shoutout din. Sa napaka-supportive kong Yun. BM. Nice! Sana all! Lagi yung ina-share niya yan. Na-share niya yan lagi yung mga post ko. Yun, thank you. And then, para dun sa mga nagsisimula pa lang, pag kayong pa-apekto dun sa mga tao na sinasabi na wala daw tayong mapapala sa buhay, sa mga kaka-content doon, kaka-reels natin, sipin nyo na lang na hindi ninyo ginagawa yun para sa kanila. Gawin nyo yun para sa sarili ninyo. And then, daraan talaga tayo sa point na ang daming magbabash, mga taong, kung sino pa yung mga taong, mga mahal mo sa buhay, minsan sila din yung nagda-down sa'yo. Make sure na, maging positive lang tayo sa life. Huwag naman natin bigyan ng negative din yung mga taong nagbabash natin. Bash lang kayo ng bash, go lang. Dumating man yung time na parang pasuko na kayo, isipin nyo na ginagawa ko to kasi gusto ko. Darating yung time na makakatulong din ako. Yun lang, tuloy lang tayo. Then God bless! Ayun, guys, nakilala natin si Ate Eloisa sa maikling interview na to. At syempre, kung nagustuhan nyo yung interview na to, tsaka yung mga contents na ginagawa natin, pa-follow na rin dyan si Kabaitaan Clarence. Yes, follow nyo na guys! Ang hirap kayang maglakad, paikot na Marinduque, tapos hindi nyo ipa-follow. Yeah! Joke lang. Pero yun, grabe, thank you, Ate Eloisa. Thank you, Ayan po, Kuya! sobrang sipag, tsaka napakabait po ng buong Ala. pamilya nila. Pati yung yung Jowa Bells po niya, ayan. Very warm yung pagkaka-welcome po sa atin dito.
At syempre po, abangan nyo pa yung mga susunod pa natin na pupuntahan sa pang-8 content creator na makakakolab natin dito sa The MCC Loop Challenge. So yun lang guys, thank you for watching. Peace out! Yes! Bye-bye!